Okay, good evening mga brothers and sisters, mga kababayan, mga kaibigan sa ating radyo at sa mga kaibigan natin sa Facebook. Magandang gabi muli sa inyong lahat. Sa gabing ito ay pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat nagkaroon muli tayo ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang mga matatamis at mabubuting mga salita na nagbibigay ng buhay. At nais kong kunin ang pagkakataon na ito na batiin kayong lahat ng magandang gabi. Nabati ko ang lahat ng mga radio listeners natin at ang lahat ng mga friends natin sa Facebook na nanonood ngayon sa ating live. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po ay ligtas tayong lahat sa COVID-19 na sakit na dulot ng coronavirus. At aking idinadalangin na kayong lahat ng mga tagapakinig at mga kaibigan ay nasa mabuting kalagayan at mapayapang pag-iisip. Okay, sa ating programa na ito ngayong gabi, bago po tayo dadako sa pagtalakay ng isang mahalagang paksa na ito ay karugtong ng ating pinag-aralan kagabi, ay manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, sa kitaasan po ng mga langit, sa gabing ito kami ay nagagalak na lumapit sa inyo upang isangguni sa inyong butihing kamay ang pag-aaral na aming gagawin. Aking dinadalangin na ingatan niyo po ang lahat ng mga kapatiran, mga kaibigan, mga kababayan, mga kamag-anak namin na nakikinig ng programang ito. Gawin niyo po sana silang ligtas sa lahat ng mga kapahamakan, sa lahat ng mga sakit, lalong-lalo na dito sa kinatatakutan ng buong mundo na COVID-19 na sakit. Ingatan niyo po kaming lahat at nawa ay buksan ang aming pag-iisip upang maintindihan namin ang paksa na aming tatalakayin ngayon at magiging kalakasan ng aming kaluluwa. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa gabing ito, mga minamahal na mga kapatid, ay ating sasagutin ang isang mahalagang tanong na medyo napasadahan natin kagabi. Subalit hindi natin binigyan ng sapat na panahon upang matalakay ng maayos dahil kinapos tayo ng oras. Kaya ngayong gabi ay pag-aaralan po natin. Ito po ang tanong. Sa English, is it possible for a true Christian to sin against the Holy Spirit and thus forfeit his right to receive immortality at the coming of Jesus? Sa Tagalog, posible ba na ang isang tunay na Kristiyano ay magkasala laban sa banal na Espiritu at sa ganon ay mawawala niya ang kanyang karapatang tumanggap ng immortalidad pagdating ni Jesus Christ? Pag sinabi nating immortality, yan po ay eternal life. Dahil eternal life is equated with immortality ayon doon sa Romans chapter 2 verse 7. Ang mga Kristiyano ay nahahati sa dalawang grupo batay sa kanilang sagot sa tanong na ito. Ang group 1 ay ang mga Kristiyanong naniniwala na hindi pwedeng magkasala ang isang tunay na Kristiyano laban sa banal na Espiritu, kaya't hindi pwedeng mawala niya ang kanyang karapatan na tumanggap ng immortalidad pagdating ni Jesus. Okay. Ang group 2 ay ang mga Kristiyanong naniniwala na ang isang tunay na Kristiyano ay pwedeng magkasala laban sa banal na Espiritu ng Diyos,
At sa ganon ay mawawala niya ang kanyang karapatan na tumanggap ng immortalidad o immortality pagdating ni Jesus Christ. Kami po sa Seventh-day Adventist Reform Movement ay kasama sa Group 2 na naniniwala ng isang tunay na Kristiyano ay pwedeng magkasala laban sa Espiritu Santo at sa ganon ay mawawala niya ang kanyang karapatan na tumanggap ng immortalidad pagdating ni Jesus Christ. Talakayin po natin ang mga rason ng nasa Group 1 kung bakit sila naniniwala na ang isang tunay na Kristiyano ay hindi pwedeng magkasala laban sa banal na Espiritu, kaya't hindi pwedeng mawala nila ang kanilang karapatan na tumanggap ng immortalidad pagdating ni Jesus Christ. Isabay na rin natin na pag-aralan ang mga rason ng nasa Group 2 kung bakit naniniwala sila ng isang Kristiyano ay pwedeng magkasala laban sa banal na Espiritu at sa ganon ay mawawala nila ang kanilang karapatan na tumanggap ng immortalidad pagdating ni Kristo. Dito tayo sa unang rason kung bakit naniniwala ang ilan na mga kapatid natin mga Kristiyano na yung isang Kristiyano ay hindi daw pwedeng magkasala ng kasalanan laban sa Espiritu. Okay, kasi kung ganito, kung ganon, parang hindi nagiging problema nila yung na yun, yung sin against the Holy Spirit. For them, it is not an issue. Kasi at saka immaterial para sa kanila, insignificant na subject sa kanila kasi hindi naman sila apektado. Whereas doon sa Group 2, dahil naniniwala na pwede, so concerned sila na malaman ito dahil it directly affects them. Pwedeng mangyari sa kanila. So, they have to study, they have to know, kagaya ng pinag-aralan natin kagabi, para kung ano yon pwede nating maiwasan para hindi tayo magkasala ng ganun. Because there is that possibility. Pero doon sa Group 1, walang possibility daw sa kanila, so it is not an issue for them. Kaya pakinggan natin ang kanilang rason bakit. And then ihambing natin doon naman sa sinasabi ng Biblia kung tama ba. Okay. Number 1, sabi ito hango, kinuha ko ito sa internet taga US ang nagsabi, taga Tennessee. In Christ all our sins are forgiven. Therefore no Christian can commit the unpardonable sin. Ayan. Only an unregenerate person who refuses to come to Christ will die in his or her sins. Ayan. So, ano po ang ibig sabihin nun? Lahat ng kasalanan ay napapatawad sa pamamagitan ni Kristo. Yan po ang sa Tagalog. Sa makatuwid, walang Kristiyano ang maaring magkasala ng kasalanan na hindi mapapatawad. Yaon lamang unregenerate person. Ano yung unregenerate person? Yung hindi nakaranas ng pagiging born again o hindi na bagong tao na tumanggi na lumapit kay Kristo ang mamamatay sa kanyang kasalanan. Kasi siya lang ang pwedeng magkasala ng laban sa Espiritu na hindi mapapatawad. Kaya mamamatay siya. Okay. Ibig sabihin nila na ganito yung pinaka-plataforma nito. Ibig nilang sabihin na once na ang isang tao ay lumapit kay Kristo at naging Kristiyano, hindi na siya lalayo kay Kristo. Once na lumapit na kay Kristo, hindi na siya pwedeng lalayo kay Kristo. Permanente siya na nandun. Paglapit niya, permanente siyang manatili doon. Hindi pwede na siya lalayo o aalis o tumalikod kay Kristo. Yan po ang pinaka punto doon. At dahil hindi na siya lalayo kay Kristo, hindi siya tumatalikod, so hindi niya pwedeng magkasala laban sa banal na Espiritu. Yan po yung pinakapunto nila doon.
Ang pwede lang daw na magkasala laban sa banal na espiritu ay yung tao na hindi na born again, unregenerate person. Dahil siya ay tumanggi na lumapit kay Jesus. Okay. So ganito po ang aking masasabi doon na maisasagot. Ang rason na ito ay hindi tama at ipapakita ko po sa inyo kung bakit hindi tama yung rason nila. Maging tama lamang kung may conditional sabi ko hindi tama, pero magiging tama lang kung may ma-meet niya yung condition. Paano yon? Maging tama lamang kung totoo na once ng isang tao ay lumapit kay Kristo, ay hindi na siya maaring tumalikod at lumayo kay Kristo. Kung ito ay totoo, ay tama talaga na hindi pwedeng magkasala ng laban sa Espiritu yung isang na born again. Pero sa kabilang dako naman, kung mapapatunayan na ang isang taong lumapit kay Kristo at naging Kristiyano, ay pwede ring tumalikod at lumayo kay Kristo, ibig sabihin na hindi lamang ang unregenerate person ang pwedeng magkasala laban sa banal na espiritu, kundi pati na rin ang Kristiyano ay pwede ring magkasala laban sa banal na espiritu. So nakuha po niyo po yung punto. Napakalinaw. Kung totoo na ang isang Kristiyano ay hindi pwedeng lumayo kay Kristo, once na nakalapit, hindi pwedeng lumayo, hindi pwedeng tumalikod, ay talagang there is no possibility na hindi siya there is no possibility na magkasala pa ng unpardonable sin. Pero kung pwede siyang lumayo, ay nandun yung possibility na magkasala siya. Yun ang point doon. Kaya ang tanong ay ganito, kinakailangan isettle natin yung tanong na ito. Totoo ba na once na ang isang taong lumapit kay Kristo ay hindi na siya pwedeng tumalikod at lumayo kay Kristo? Ang malinaw po na sasabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi po ito totoo. Ang totoo ay ganito, ang bawat tao ay may kalayaan na lumapit kay Kristo at may kalayaan din na tumalikod at lumayo kay Kristo kung dumating siya sa punto na ayaw na niyang manatili kay Kristo. Basahin po natin ang patunay na ang isang Kristiyano ay pwedeng tumalikod sa pananampalataya tungo sa kapahamakan. Hindi ito opinion lang based dito sa nakasulat. Basahin po natin Hebrews chapter 10 verse 36 to 39. Pansinin ninyo. Kinakailangang kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Yan. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at ang darating ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino daw po ang mabubuhay sa pananampalataya? Yung matuwid, ang matuwid kong lingkod, sabi dito, ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, tuloy natin. Ngunit kung siya'y tatalikod, meron palang but dito may ngunit. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ayan. Ibig sabihin, kung ang Panginoon, yung matuwid na lingkod ng Panginoon na nananampalatay ay tumalikod, hindi malulugod si Kristo doon. Hindi kalulugdan ng Diyos ang taong tumatalikod. Siyempre, ang kalulugdan niya na yung taong manampalataya, mabuhay sa pananampalataya at mamatay sa pananampalataya. Ganon. Ayaw niya yung tumatalikod. Hindi niya gusto. Ngayon, ang tanong, sa aktual na buhay ng mga Kristiyano na nananampalataya, meron bang talagang nangyari na may tumalikod o wala? Dahil kung sasabihin natin na hanggang doon sa verse 38, ngunit kung siya ay tatalikod, big sabihin may possibility na tatalikod.
pero wala namang actual na tumalikod, eh di parang hanggang tsuri lang, pero walang katotohanan. Ha? Basahin natin verse 39. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak. So meron talagang mga tumatalikod. Kaya lang sabi ni Pablo, hindi tayo kabilang doon sa mga tumatalikod. Okay. Sabi ng iba, yung mga tumatalikod daw ay yung mga hindi kumbertido. Pero kung hindi sila kumbertido, hindi matawag na sila tumalikod. Kasi in the first place, they have never been true Christian in the beginning. So, hindi naman pagtalikod yun. Ang tumatalikod lang, yung totoo na converted, na sumunod kay Kristo, tumalikod. O yun, doon mo i-apply yung sa tunay na Kristiyano, doon mo i-apply yung tumalikod. Hindi mo pwedeng i-apply yung tumalikod doon sa mulat sa Paul ay hindi naman talaga sumunod ng totoo sa Panginoon. Okay. So malinaw po sa talatang ito na may mga mananampalataya na tumalikod sa kanilang pananampalataya at napapahamak. Hindi ako ang nagsabi dito, si Pablo po ang nagsabi. Bakit napapahamak sila? Dahil sa kabila ng panawagan ng banal na Espiritu sa kanila na magsisi sila at manumbalik kay Kristo, ay tumanggi sila. Kung sila ay babalik kay Kristo, hindi sila mapapahamak. Siyempre, ganun lang yun eh. Pag ang isang tao ay tumalikod, kung siya ay manumbalik sa Panginoon, tatanggapin pa rin ng Panginoon yan. Patatawarin pa rin niya yan. Pero kung hindi talaga yan bumabalik, that is the only reason kung bakit siya ay mapapahamak. Kahit naman na nawala sa landas, pero kung nagsisi, tulad ng nasabi natin na prodigal son, anak na siya, he's already a son, pero tumakas, umalis. Iniwan ang kanyang pamilya, nung nagsisi at bumalik, kahit napakasama na yung kanyang kalagayan, tinanggap pa rin ng ama. Ayan. So, pag ang isang tunay na Kristiyano ay tumalikod at siya ay nanumbalik, tatanggapin pa rin ng ama ayon sa turo ni Kristo. Pero bakit itong tumalikod ay napapahamak? Dahil nung sila ay tumalikod, hindi na sila nanumbalik sa Diyos. May panawagan man ang banal na Espiritu sa kanila na manumbalik, pero nagmatigas sila, hindi sila gusto na manumbalik. Kaya, mapapahamak talaga sila. Ayan. So, ang talatang ito ng Hebrews 10:36-39, ang isang dahilan kung bakit kami ay naniniwala na ang tunay na Kristiyano ay pwedeng magkasala laban sa Espiritu Santo. Hindi ang kanilang pagtalikod kay Kristo ang kasalanan laban sa Espiritu. Tandaan po natin yan, linawin ko yan. Hindi ang kanilang pagtalikod kay Kristo ang kasalanan laban sa Espiritu, kundi yung pagmamatigas nila na hindi tumugon sa panawagan ng Espiritu Santo na magsisi at manumbalik kay Panginoong Hesus. Yan ang kasalanan nila laban sa Espiritu. Kasi remember, yung pinag-aralan natin kagabi, the sin against the Holy Spirit is the persistent refusal of a person to respond to the invitation of mercy and repentance. Yan. Yung persistent refusal, yun yung kasalanan against the Holy Spirit. At yun yung kasalanan ng mga Parisyo na they refuse to receive Jesus Christ as the Messiah kahit na malinaw na sa kanila, naintindihan na nila na siya na nga. Pero ayaw talaga nilang kilalanin. At saka yung banal na Espiritu na gumawa ng kababalaghan sa kanya, na yon sana ang patunay
na siya ang tunay na Mesyas na dapat nilang tanggapin. Alam nila na totoo yun, pero sa halip na tanggapin nila, inattribute pa nila sa diablo. That makes them commit the sin against the Holy Spirit. Ayan po. At dahil ayaw nilang manumbalik kay Kristo, mawawala nila ang kanilang karapatan na tumanggap ng immortalidad pagdating ni Jesus. Dahil ayon sa talata, sila ay tumalikod at napapahamak. Okay. Second reason. Dito, ano yan? Nakuha ko na rin sa internet ito. Once you accept Jesus, that part of the Holy Spirit's job is complete. Thus, you can blaspheme His work. Naturally, He continues to work with you, and you can be stubborn and resist Him as a Christian. But you can't blaspheme Him. Live unproductively, carnal and unspiritual. That is possible. But to commit unpardonable sin, it's just not possible for a true Christian. Yan ang sabi. Remember what Paul said, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. So, yung sinabi nila na impossible daw na ang Christian ay makakommit ng unpardonable sin, yung sabi ng tumututol dito, isa lang ang kanilang binigay na reason. Ayun. Romans 8 verse 1. Nasabi doon, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Okay. So ganito po ang argumento. Once na tinanggap mo si Kristo, hindi mo na pwedeng lapastanganin ang banal na Espiritu. Pwede daw mangyari na ang isang Kristiyano ay hindi magbubunga ng maraming bunga, unproductive ang tawag doon. Pwede rin na mabuhay siya na naaayon sa laman, yung live according to the flesh. Subalit hindi pwede sa isang tunay na Kristiyano na magkasala laban sa Espiritu Santo. Bakit? Dahil pinaalala niya na ang batayan ay yung Romans 8:1 na nagsabi, ngayon nga'y wala ng hatol na parusa sa mga nakikiisa kay Kristo Jesus. So suriin po natin ito kung totoo ba. Totoo po ang sabi ni Apostol Pablo. Yung sabi ko na totoo, yung sabi ni Apostol Pablo, hindi yung sabi ng nag-o-object. Totoo po ang sabi ni Apostol Pablo na wala ng hatol na parusa sa mga nakikiisa kay Kristo Jesus, ayon sa Romans 8:1. Subalit tandaan po natin na ang sinabing walang hatol ay para lamang sa mga taong nakikiisa kay Kristo. So, provided ng isang Kristiyano ay nanatili sa kanyang pakikiisa kay Kristo, totoong walang hatol na parusa sa kanya at hindi siya pwedeng magkasala ng sin against the Holy Spirit kasi nga nanatili siya kay Kristo. Ibig sabihin, intact yung kanyang pananampalataya kasi ang nagdudugtong lang naman sa tao kay Kristo ay yung pananampalataya. So as long as there is that faith, kapit pa rin siya kay Kristo, he cannot commit the sin against the Holy Spirit. Because the sin against the Holy Spirit is, pag ikay nag-backslide at tinatawag ka na manumbalik, yan ay sin against the Holy Spirit kung ayaw mong mag-respond. O kaya hindi ka Kristiyano, pero tinatawagan ka ngayon with all the evidences na dapat kang maniwala, pinatigas mo ang puso mo, that is also sin against the Holy Spirit. Ayan. So, yung tao na nanampalataya at nanantili na kumapit kay Kristo dahil sa pananampalataya, ay siyempre hindi niya makomit yung sin against the Holy Spirit. Pero tandaan natin ito, hindi ibig sabihin na ang isang Kristiyano ay hindi pwedeng makipaghiwalay kay Kristo, sapagkat hindi tatanggalin ng Diyos ang kalayaan ng tao na mamili. Ano ang punto ko dito? Tandaan natin na pagka ang isang tao ay nakiisa kay Kristo dahil sa pananampalataya, hindi ibig sabihin na hindi na siya pwedeng magkasala. Kasi nga, kung
kung paano na siya may kalayaan na nanampalataya, nakiisa kay Kristo, meron din siyang kalayaan na humiwalay. Kaya habang nandun yung kalayaan na yon, there is that possibility na pwede siyang humiwalay. Although pwede rin naman niyang piliin na manatili. Nasa kanyang choice na yun eh. Pero hindi mo pwedeng unconditionally na hindi pwedeng humiwalay. Because by doing so, you are taking away the freedom of will ng isang tao. Ang Diyos hindi naman niya tinatanggal yung will ng tao eh. At maging pagmaligtas yung tao, nandun talaga yung will na yun. The freedom to choose, no, to obey God or to withhold obedience. Ayan. So tandaan natin po ang sabi rin ni Pablo na tayo ay nakikisa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus ayon sa Galatians 3 verse 26 to 29. Kung paano na tayo ay may kalayaan na sumampalataya at makiisa kay Kristo, mayroon din tayong kalayaan na tumalikod sa ating pananampalataya at humiwalay kay Kristo. Once nang isang Kristiyano ay tumalikod at nakipaghiwalay na kay Kristo, pwede na siyang gumawa ng kasalanan laban sa banal na Espiritu. Kaya, maliban doon sa binasa ko kanina, meron bang aktwal na nangyari na ang mga alagad ni Kristo ay humiwalay sa Kanya? Ayan. Yung yung proof talaga, yung tangible proof. Kasi hindi lang sa theory. Kasi kahit nasabihin mo hindi pwede, may nangyayari nga na ganun, di hanggang salita lang yung sinasabi. Theory must have facts to support it para mapaniwalaan na talagang totoo. Okay, basahin natin yung patunay. John chapter 6 verse 66 to 69. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod. O ilan ang nagsitalikod sa mga alagad ni Kristo? Isa lang? Dalawa? Tatlo? Hindi po. Marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. O dating sumasama sa kanya, dating nakikiisa sa kanya, ngayon tumalikod na sila, and then hindi na sila sumama kay Kristo, and they have never came back again. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyong magsialis din naman? O kaya ngayon nung umalis sila, na ayaw na daw nila kay Kristo, hindi naman pinigilan ni Kristo sila. Sabi, huwag nyo akong iwanan. Wala namang ganun na ginawa ni Kristo. Rinespeto niya yung kanilang kalayaan na pumili. He does not violate their freedom of choice because that is a fundamental right that was given by God to all men, the right to make their own decision. Ayan, to choose what they want. Yan po ay binigay yan ng Panginoon sa tao. Hindi niya tatanggalin yan. So, nung umalis sila, tumingin naman siya dito sa 12 disciples niya. Nakita nyo sila, marami nang umalis, iniwan na nila ako. Kayo, aalis din ba kayo? Meaning to say, sinabi niya, kung gusto nyo aalis, malayo kayong umalis. You are free. In the first place, hindi naman niya sila pinilit na tinawag. Hindi niya siya hinila by force na sumunod sa kanya. So, dahil voluntary yung pagsunod nila sa kanya, voluntary din silang umaalis. At kapag may voluntaryong lumalapit, tinatanggap ni Kristo. Pag may voluntaryong umaalis, rinerespeto rin ni Kristo yon, mga kapatid. Kaya tuloy natin. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Ayan. So, nakita natin itong dalawang senaryo. May isang grupo ng mga alagad ni Kristo na pinili nang nilang sumunod, but later on, nasaktan sila doon sa
sermon ni Jesus Christ, sa mga sinabi niya sa kanila, sabi na, mabigat ito, masakit siyang magsalita. O, iniwanan na siya. Eto namang 12 disciples, pinili nilang sumunod sa kanya. Nung umalis yung iba, meron din silang kalayaan na pwede rin umalis, pero pinili nilang manatili. Kaya nanatili sila. Ayan. So, yan po ang patunay na nandyan ang possibility ng isang Kristiyano, tulad nitong mga marami na ito, ay pwedeng tumalikod. Ibig sabihin, pwede nilang iwanan si Jesus Christ. Okay. Once na iniwan nila si Jesus Christ, siyempre, magtatrabaho naman yung banal na espiritu. Kasi doon sa John chapter 16, ang trabaho ng banal na espiritu is to convict men of their sins. Ay, wala namang pagtatangi ang Espiritu Santo sa tao. Whether yung dating hindi mananampalataya o yung dating nanampalataya pero umalis, tinatrabaho pa rin yan ng banal na espiritu. At kapag yung doon, yung umalis, ay nagbagong isip, nagsisi, at nanumbalik doon kay Kristo, tatanggapin pa rin ni Kristo. Pero kung nagmatigas at ayaw na niyang pakinggan ang paanyaya ng banal na espiritu, ang kasalanan na magagawa na doon ay kasalanan laban sa Espiritu Santo. Walang kapatawaran na yon kasi ayaw na nga niyang magsisi. Ayan. So, yan po ang ebidensya natin. Marami sa kanyang mga alagad ang nagsitalikod. At ang sabi ni Jesus sa kanyang 12 disciples, ibig ba ninyong magsialis din naman? Ayan. Ang ibig sabihin po ng isang taong makasalanan ay pwede niyang gamitin ang kanyang kalayaan upang sumampalataya kay Kristo at maging Kristiyano. Pwede rin niyang gamitin ang kanyang kalayaan upang tumalikod sa pananampalataya at hindi na muling makisama kay Kristo. At kapag ang isang alagad ni Kristo ay tumalikod sa pananampalataya, natural na siya ay muling hihikayatin ng Espiritu na magsisi at magbabalik sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Ngunit kung patigasin niya ang kanyang puso at patuloy siyang tumanggi sa pananyaya ng banal na Espiritu, magkakasala siya laban sa Espiritu. So, tanong, matatanggap pa rin ba ng mga tumalikod kay Kristo ang pangako ng buhay na walang hanggan? Yung tumalikod kay Kristo na hindi manunumbalik, matatanggap pa rin ba yung kanila yung buhay na walang hanggan? Kasi sabi nga ng iba, they will never lose their chance to receive eternal life. Matatanggap pa ba nila yung pangako na yun o hindi na? Hindi na po, mga kapatid. Mawawala na po nila ang karapatan na tumanggap ng buhay na walang hanggan dahil wala na po si Kristo sa kanilang buhay. Yan po ang sinabi ng Biblia. Basahin natin. Bakit hindi nila pwedeng matanggap? Ito, tandaan natin ito, napakahalaga. 1 John 5 verse 11 and 12 and 13. At ito ang patutuo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ano daw po? Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, pero wala pa sa atin yon. Nasaan? Nandun sa kanyang anak kay Kristo. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Anong sabi doon? Yung mga nananampalataya sa anak ng Diyos ay meron silang buhay na walang hanggan. Pero nasaan yung buhay na walang hanggan na ibinigay? Wala sa kanila. Nandun sa kanyang anak. Nandun kay Jesus Christ. At yon, maaangkin lang ng mananampalataya na sa kanya, ng isang tao na kanya yung buhay na walang hanggan, pag na inangkin niya si Kristo. Kaya yung nanampalataya kay Kristo, inangkin niya si Kristo, nakiisa kay Kristo,
entitled siya doon sa buhay na walang hanggan. Once na humiwalay siya kay Kristo, wala na siyang karapatan sa buhay na walang hanggan. Dahil ang condition, you will have eternal life if you have Jesus Christ. If you don't have Jesus Christ, you cannot have eternal life. Kaya yung mga nag-backslide, tumalikod kay Kristo, humiwalay na kay Kristo, they have no right anymore to receive eternal life. Yan po yung nasusulat sa Bible. Kaya ang dito masasagot na yung mga sabi ng iba na once daw ng isang Kristiyano ay nanampalataya, hindi na mawawala sa kanya yung kanyang kaligtasan. Yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa kanya, hindi mawawala. Pero hindi nila napansin na conditional yun. Na yung buhay na walang hanggan na sa kanila ay contingent doon sa kanilang pag-angkin kay Jesus Christ. Once na sila ay tumalikod kay Jesus Christ, they are no longer entitled to receive that eternal life. Ayan po ang totoo. Yan lang hindi nasisilip ng iba ng mga kapatid natin. Akala nila parang unconditional ba? Pag nanampalataya ka, sabi, he that believeth in Jesus Christ hath eternal life. Dahil sabing hath eternal life. Sabi no, sigurado yan, nakita mo na, meron na silang eternal life. Totoo, meron sila, nakasulat yan. Pero nasaan yung eternal life na binigay ng Panginoon sa kanila? Nandun sa kanyang anak na kay Kristo. Yan ang hindi nila nasisilip. Kailan ibibigay ngayon ni Kristo itong eternal life na ito? Pag siya dumating na, hindi yung ngayon. Ngayon, nasa kanila yon as a promise, kasi entitled na nga sila as a son to inherit eternal life. Pero yung actual na possession nila is at the coming of Jesus. Kaya nga sabi ni Kristo, he that believeth in me, pwede pang mamamatay. Kaya lang, kahit mamatay pa siya, kasi wala pa nga yung eternal life na actual sa kanya. Hindi pa siya naging immortal meron siyang pag-asa na mabubuhay muli. Yun. Pag nabuhay na muli, yung kanyang katawan na mortal ay babaguhin, bigyan ng katawan ni immortal. That is the time na masasabi mo na you have eternal life as an actual possession. Kagaya lang yun ng illustration na ganito. Once na nanampalataya ka, para kang inisyuhan ni Kristo ng post-dated check. Eternal life. Nandun. You are entitled to, you have now eternal life. Pero, check lang yun sa paper. Nasa yun na yun. Pero kailan mo ito magiging mapa-encash? Pagdating na ni Jesus Christ, that is the time that you have to encash. So, if you have a check, you can already say that yung check mo doon ay 1 million, I have 1 million pesos as my possession. Ano ang proof? Nandito nandito yung check na issue sa akin. Pero kailan yan mapa-encash? Post-dated check. Dito sa December 2020. December 25, 2020, Christmas yun. So, meron kang 1 million, pero in the form of a check, kailan mo pwedeng i-turn into cash? Doon sa petsa na yun, December 25, 2020. So, ganon din dito. Once you believe, you have that eternal life, you have that assurance, you have that promise given to you as a child of God. But when will you turn it into reality na maging immortal ka na at the second coming of Jesus? Yon ang pangako ni Jesus Christ. 1 Corinthians 15 verse 50 to 53. Yan. Kaya maliban sa Hebrews 10:36 to 39, meron pang dagdag na rason na basehan natin kung bakit pwedeng magkasala ng unpardonable sin ang Kristiyano. Meron pang dagdag. John 6:66 to 69 at 1 John 5 verse 11 and 12. Dito tayo sa ikatlong rason. A true Christian cannot commit a sin for which there is no forgiveness. We are protected by the power of God based on 1 Peter 1:5. Although we can certainly grieve the Holy Spirit,
He still seals us for the day of redemption. Ephesians 4 verse 30. The Apostle Paul was confident that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Philippians 1 verse 6. So ganito po ang argumento nila. Ang tunay na Kristiyano ay hindi pwedeng magkasala laban si Espiritu Santo dahil sa tatlong kadahilanan. Una, dahil protektado siya ng kapangyarihan ng Diyos ayon sa 1 Peter 1:5 na nagsasabi, ang kapangyarihan ng Diyos ang nag-iingat sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasang nakahandang ihayag sa huling panahon. Ikalawa, dahil bagaman pwede niyang pighatiin ang Espiritu ng Diyos, subalit siya ay tinatakan ng Espiritu hanggang sa araw ng pagtubos ayon sa Ephesians 4 verse 40. Ikatlo, dahil sa sinabi ni Pablo sa Philippians 1:6 na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesus Christ. So kung mapapansin ninyo, wala pong sinasabi sa tatlong talata na ito na ang isang tunay na Kristiyano ay hindi pwedeng magkasala laban sa Espiritu. Wala mang diretsyong sinabi yon, pero meron silang pagbinagbasehan to make the conclusion na ganun. Okay. At yun na nga yung tatlong reason na yon na binigay nila. And based on that, although hindi klarong sinabi, but based on that, they made the conclusion na hindi pwedeng magkasala ng laban sa Espiritu ang isang Kristiyano. So, totoo na may sinabi sa 1 Peter 1:5 na ingatan ng Diyos tayong mga Kristiyano. At sabi rin ng Philippians 1:6 na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Totoo rin yun, nakasulat yan eh. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng mga tunay na mga Kristiyano ay matagumpay na mapapabanal at magpapatuloy sa pananampalataya hanggang sa kamatayan o hanggang sa wakas ng mundo. Na walang tatalikod sa pananampalataya at walang magkakasala laban sa banal na Espiritu. Bakit po? Hindi pwedeng ganon yung conclusion. Kasi hindi naman diretsyong sinabi. But even if we make a conclusion, we cannot conclude na ganon na nga based on what is written na yon. Kasi there is a way of understanding that text na hindi ganun ang ibig sabihin. Bakit? Una, bakit sinasabi natin na hindi natin pwedeng i-interpret yung tatlong talata na yon to mean na walang pwedeng tumalikod na Kristiyano? Lahat ay magtatagumpay, walang babagsak. Dahil unang-una, binasa natin sa Hebrews 10:36 to 39 na may mga mananampalataya na tumatalikod. Merong tatalikod in the future, meron na nga kasing tumalikod in the past. So meron tayong evidence na mga tumalikod doon sa nauna, sinasabi rin na in the future, meron ding tatalikod. Yun. Kaya hindi pwede yung kanilang conclusion na ganon. Ikalawa, sapagkat binasa rin natin sa John 6:66 to 69 na meron na nga marami, hindi lang isa, kundi maraming talagang tumalikod. At ikatlo, ito, dadagdag ko itong ikatlo. Mismo na si Kristo ang nagsabi na merong mga tatalikod, merong maliligaw ang landas, merong mga matitisod. Basahin po natin. Mas mabuti na yung basahin para hindi kuro-kuro lang. Matthew 24 verse 9 to 13. Pansinin nyo ito. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Ayun, ibig sabihin ng mga tunay na Kristiyano, dadaan talaga yan sa kapighatian. Kapuputan ng mga tao, dadaan sa mga pag-uusig. Okay. At ano ang sabi ng verse 10? At kung magkagayoy, maraming mga titisod. Ano daw ang mangyayari? Maraming mga titisod.
at mga kakanuluhan ang isa't isa. Kristiyano versus Kristiyano, ipagkanulo nila ang kapwa nila Kristiyano. Mangyayari yun, ha? At mga kakapuutan ang isa't isa. Ayun. Yung puot, mga pagpuutan ang isa't isa. At ano pa, verse 11, at magsisibangon ang maraming bulaang mga propeta. Ngayon, anong resulta ng pagbangon ng maraming mga propeta? At kanilang ililigaw ang marami. O ilan ang ililigaw ng mga bulaang propeta? Marami. Yun bang ililigaw ng mga maraming propeta ay maliligtas pa rin? Hindi po. Yung mga ililigaw ng mga bulaang propeta, hindi na sila mananatili sa pagiging tunay nilang Kristiyano. Kasi nailigaw na nga yun eh. Nadaya. Kaya mapapahiwalay na sila sa kay Kristo. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ayan. Anong mangyayari daw sa pag-ibig ng marami? Lalamig. Ito bang lalamig ang pag-ibig na ito ay itong mga tao na unregenerate? Hindi po. Mga Kristiyano ito na born again. Yung sabi doon sa Bible, yung sa 7 churches, sabi na iniwan nila yung unang pag-ibig nila. Lumamig na yun eh. Kaya iniwan nila yung mga unang pag-ibig nila. Kasi lumamig na nga yung pag-ibig eh. Iwanan na nila, wala nang pag-ibig. Kung gusto nyong mapatunayan na pag wala na ang pag-ibig eh talagang humahantong sa hiwalayan, manood kayo sa programa ni Rafi Tulfo. Ang dami kayong makikita dyan na mapapakinggan na mga nagkakahiwalay. Bakit? Sasabihin nun, di ba nagmamahalan tayo? Oo, mahal kita noon, pero ngayon hindi na. Wala na yung pag-ibig. Lumamig na. Yung pag-ibig, kaya umahantong sa hiwalayan. At ganon din sa Kristiyano. Pag nawala na yung pag-ibig nila kay Kristo, talagang tatalikod na sila yan kay Kristo. Walang patutunguhan ang isang tao na lumamig ang kanyang pag-ibig kay Kristo, kundi talagang siya ay tatalikod. Hihiwalay talaga yan. Lalo na yung kung siya ay magpapatuloy, talagang madadamay siya sa pag-uusig. Kapupuutan siya. Dadaan siya ng kapighatian. Papaano ngayon na matitiis yung isang tao na yung kapighatian na yon? Wala na nga siyang pag-ibig. Sa simula pa lang, hindi na siya makatayo. Tatalikod na yan siya. Itatakwil na niya si Kristo. At pagkakanulo niya, yung mga kapwa niya Kristiyano na tapat. Yan ang mangyayari sa panahon ng kapighatian, mga kapatid. Asahan po natin yan na yung mga taksil, yung mga may magtataksil yan, nakahula dito eh. May mga manlalamig ang kanilang pag-ibig, ipagkanulo nila ang kanilang kapwa, maging si Kristo ay talagang ipagkanulo nila, kagaya ng ginawa ni Judas. Yan. So, sino ngayon ang maliligtas? Ito bang mga ililigaw ng mga bulaang propetang maliligtas? Ito bang mga titisod ang maliligtas? Ito bang mga magkakanulo ng kanilang kapwa Kristiyano ang maliligtas? Ito bang mga pupuutan ang mga liligtas? Hindi po. Sabi ng verse 13, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Yung mga hindi makapagtiis doon hanggang sa wakas, kundi doon pa lang sa kaligitnaan, sumurrender na sila, hindi sila mga liligtas. Kaya yung sinasabi ng iba na hindi daw pwedeng mawala ang kaligtasan ng isang Kristiyano, ay conditional yan. Hindi mawawala pag siya ay makapagtiis hanggang sa wakas. Paano kung hindi siya nakapagtiis? Sumurrender siya. Kagaya lang ng sabing, lahat ng makapagtiis hanggang sa college ay magiging professional.
Paano ngayon kung elementary pa lang, hindi na siya tumuloy, hindi na siya nag-high school, paano pa siya maging professional? Yun lang makapagtiis sa pag-aaral, tiisin niya yung parang lagari na umaga, labas, hapon bago umuwi, ganun lang, araw-araw ganun, parang lagari, balik-pasok. Yan lang ang magiging professional. Ganon din dito, yung makapagtiis hanggang sa wakas. Pero meron ding sinasabi naman, paano naman kung hindi abutan ng hindi mabuhay hanggang sa pagdating ni Christ? Revelation chapter 2 verse 10 ang sagot diyan. Ang sabi, magtiis ka hanggang sa kamatayan at mapapasa iyo ang putong ng buhay. Ayan. Basta ang importante, magtiis ka, maging tapat ka hanggang sa ikay namatay. Kung nagtapat ka hanggang sa kamatayan, you will receive the crown of life. Kung magkapagtiis ka hanggang sa wakas, maliligtas ka. Pero, kung dahil sa mga pagsubok na ganito, kapighatian, mga pag-uusig, sumurrender ka, tumalikod ka, ipagkanulong mo na si Kristo, anong mangyayari? Maliligtas ka pa rin? Hindi naman siguro fair yon. Hindi na siguro fair. At wala na, hindi na justice yon. Ayan mga kapatid. At sabi nga ni Kristo, yung hindi, he that deny me before men, I will deny him before my Father and before the angels. Kaya hindi po pwede. Ayan. So, bakit ganito ang nangyari? Bakit maraming mga nangatitisod at tumatalikod? Ano ang nangyari sa pangako ng Panginoon na iingatan niya ang mga Kristiyano? At yung sinimulan niya na mabuting gawain sa kanilang buhay ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Ano nang nangyari doon sa pangako na yon? Bakit hindi natupad? Bakit ang daming mga tumatalikod? Mga kapatid, totoo ang mga pangako ng Diyos na iyan. Hindi po siya nagsisinungaling. Subalit mali po kasi ang conclusion ng maraming mga Kristiyano batay diyan, na dahil diyan sa pangako na yon, nag-conclude na sila na dahil sa pangako ng Panginoon ay nangangahulugan daw na hindi pwedeng tumalikod ang isang Kristiyano, hindi pwedeng magkasala ng laban sa Espiritu, hindi niya mawawala ang kanyang kaligtasan. Yan ang conclusion nila, pero mali po yon. Yan ay palagay lamang nila, wala man nakasulat pero pinagpalagay na lang nila dahil doon sa pangako. Pero hindi tama yon na palagay. Tandaan po natin mga kapatid na ang pag-iingat upang hindi magkasala sa anumang kasalanan is a work of cooperation between God and man. Hindi lamang po Diyos ang gumagawa, kundi may bahagi rin ang tao na dapat niyang gawin o gampanan upang maingatan ang kanyang sarili na hindi magkasala. Kasi ganito mga kapatid, kung sana ang gawain na ito ay 100% na gawain ng Diyos, walang bahagi ang tao, sigurado yan na talagang iingatan ng Panginoon. Bakit? Dahil makapangyarihan siya. Kaya niya ngayon na pigilin yung tao. Ang problema, ang tao mismo may bahagi. At yung bahagi ng tao, hindi pwedeng gawin ng Diyos yung bahagi ng tao. Hindi pwede yun. Yung bahagi lang ng Diyos, ang gampanan niya, yung bahagi ng tao, gampanan din niya rin. Pag parehong ang Diyos, ginampanan niya ang bahagi niya, ginamnap din ng tao yung bahagi niya, yun, magbubunga, magre-resulta ng mabuti. Pero kung kahit tapat si Kristo sa kanyang gawain, ang tao naman ang ayaw makipag-cooperate, paano mangyayari? Parang sa teacher lang yan. Kahit gaano kagaling yung teacher, pagka yung estudyante yan, hindi nagkikipag-cooperate, hindi yan matututo ng maayos. Kaya hindi, pag may bumabagsak yan na estudyante, hindi mo pwedeng isisi lahat sa teacher na sasabihin, yung teacher na yun hindi magandang teacher. Kasi bakit yung estudyante walang natutunan? Hindi tama yun.
May bahagi ang estudyante at malaki ang bahaging nagagampanan sa kanyang pag-aaral. Ganon din dito na sa tagumpay ng isang Kristiyano, para siya hindi tumalikod, para siya ay maging tapat hanggang sa wakas, para hindi mawala sa kanya yung kanyang pag-asa na buhay na walang hanggan, at hindi magkasala ng kasalanan laban sa Espiritu Santo, meron siyang gawain na dapat gampanan. Yan. Basahin po natin na may nagtutulungan ang tao at ang Diyos. Philippians chapter 2 verse 12 to 15. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. So malinaw po sa verse 13 na ang Diyos ay may bahagi na dapat gampanan para sa ikababanal at ikaliligtas ng mga Kristiyano. Sabi rin ng verse 13 and 14 na meron ding bahagi ang tao. Yung sa verse 13, bahagi ng Diyos, anong sabi? Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. May bahagi siya. Ang tao naman sa verse 12 and 14, may bahagi rin. Sabi dito, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. Kaya may mga tumatalikod na mga Kristiyano at nagkakasala laban sa banal na Espiritu, ay dahil nagkukulang sila sa paggawa ng kanilang bahagi. Yan. Nagkukulang sila. Sabi dito ni Pablo, kung paanong inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus na ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Ibig sabihin ni Pablo, yung pagsunod dapat kusa. Hindi lang yung pag merong nakakita, saka sumusunod. Paano kung yung isang tao hindi ganun ang ugali niya? Pakitang tao lang na sumusunod, hindi nakipag-cooperate. Pag nandyan yung pastor, mabait yung member. Pag parang estudyante ba, na pag nandyan ang teacher, medyo mabait. Pag wala na yung teacher, laro na. Hindi pa nga ginagawa yung assignment na pinapagawa, naglalaro na. Natutupad tuloy yung sabi, when the cat is away, the mouse will play. Kung gano'n ang ugali ng Kristiyano na hindi nakikipag-cooperate, anong maasahan nyo yan? Hindi tatalikod, magtatagumpay pa rin? Malabong mangyari yun. Pero kung nakikipag-cooperate yung tao, sigurado talaga yan. Sigurado yan na yung sinasabi dito na gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama. Ganon talaga ang magiging kalalabasan na buhay ng isang Kristiyano. Pag masunurin sa Panginoon, mapag-aral, mapagpanalangin, ginagampanan niya yung kanyang tungkulin, ay talagang lalabas na ganun siya, maging liwanag talaga siya sa buong sanglibutan. Tulad ni Samuel, ni Daniel, si Joseph sa Egypt, naging liwanag talaga yun. Pero kung ang buhay niya ay parang buhay naman ni Samson, wala paano siya magiging ilaw kapag ganon. Kaya yan po ang ating tandaan.
Kaya may mga tumatalikod na mga Kristiyano at nagkakasala ay dahil hindi nila ginagampanan ang kanilang mga gawain. Halimbawa po, bigyan natin halimbawa dito sa nabasa. Sa Matthew 24:11 ay sabi, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Okay. Bakit maraming mga Kristiyano ang maililigaw daw ng mga bulaang propeta? Sige nga. Ngayon, kung 100% ng pag-iingat ay gawain ng Panginoon, walang bahagi ang tao, ibig sabihin, failure ng Panginoon yun. Kung merong nailigaw, ba't hindi niya prinotektahan? Di ba yan ang rason nila na hindi daw magkakasala laban sa banal na espiritu yung Kristiyano kasi he is protected by the power of God? Bakit may naliligaw, na ililigaw ng mga bulaang propeta? Bakit hindi na protektahan ng Panginoon yun? Kasi yung bahagi nila, hindi nila nagampanan. Yun ang totoo. Ano po ang bahagi ng Diyos upang hindi sana sila mailigaw ng mga bulaang propeta? Ito po, basahin natin. Ginampanan naman ni Kristo Sabi niya, Matthew 24 verse 4 and 5, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang mga magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Nagbigay na si Kristo ng babala. Huwag kayong basta-basta maniwala yan, mag-ingat kayo. Yung tao hindi nag-iingat, dinalin lang. Kasalanan pa ba ng Panginoon yun? Pwede ba natin isisi? Bakit sabing poprotektahan, ba't hindi mo prinotektahan? Nandun na kasi yung warning, winarningan ng Panginoon, ayaw namang mag-ingat. Paano ba yun mag-ingat sa mga bulaang propeta? Sabihin natin, ano ang bahagi ng tao dito? Para hindi siya malinlang. Basahin natin, 1 John 4 verse 1 and 2. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Yung espiritu na sinasabi dito, hindi yung mga sabi nilang espiritu ng mga patay. Mga tao ito ng mga buhay, mga mangangaral, yun ang tinutukoy dito na espiritu. Itong mga bulaang mga propeta. Mag-ingat kayo sa kanila. Paano kayo mag-ingat? Huwag kayong magsipaniwala basta-basta. Anong sabi ng verse 2? Dito'y makikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Yesu Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Paano natin subukan sila? Kasi sabi dito, subukan, huwag daw basta-basta maniwala. Kung hindi mo naman susubukan sila, di malinlang ka talaga. Hindi naman pwede na ang Diyos ang susubok para sa'yo. Ikaw ang sabing susubok sa kanila. Nagbigay ng Panginoon, ginawa ng bahagi niya, winarningan ka, mag-ingat ka, huwag kang basta-basta maniwala. Subukan mo, hindi mo naman sinubukan. Kaya yun po ang bahagi ng tao. Huwag basta-basta maniwala kung may darating na mga ngaral na tinawag sa talata na espiritu. Ano ang dapat gawin at bakit? Sabi ay inyong subukin ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos o hindi, dahil maraming ang magsisilitaw na bula ang mga propeta sa sanglibutan. Paano ba ang pagsubok? Paano natin susubukan ang mga bulang propeta? Susubukan sa pamagitan ng kanilang aral. Basahin po natin Acts 17 verse 10 to 12. Kinagabihan ay agad-agad na pinaalis ng mga kapatid sina Pablo at Silas papuntang Berea. Pagdating nila roon, sila ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Sila ay higit na nangangaral na mararangal na tao kaysa sa mga taga-Tesalonika. Bakit? Tinanggap nila ang salita ng buong sigasig, sinaliksik nila ang mga kasulatan araw-araw kung tunay na nga ang mga bagay na ito. Kaya nga, marami sa kanila ang sumasampalataya. Gayon din ang mga iginagalang na babaeng Grego at mga maraming lalaki ay sumasampalataya. So ano ang ginawa ng mga taga-Berea? Nakinig sila ng salita ng buong sigasig, pero hindi sila basta-basta naniniwala. Sinasaliksik muna nila ang banal na kasulatan kung tama ba yung aral na narinig nila o hindi. At nang napatunayan nila na tama ang ipinangaral ni Pablo at sa kanila, saka pa sila naniwala.
So bakit marami ang naliligaw ng mga bulang propeta? Bakit? At pati yung mga bulaang Kristo, naliligaw pa rin sila? Dahil sila ay hindi nagsasaliksik ng banal na kasulatan. Kaya, sino ba ang magsasaliksik ng banal na kasulatan? Bahagi ba ng Diyos ang magsaliksik para sa atin? Hindi po yan. Bahagi natin yan. Hindi pwedeng ang Panginoon ang magsasaliksik para sa atin. Hindi rin pwede yung anghel ang magsaliksik para sa atin. Yan ay bahagi na dapat gampanan natin. Tapos pag nagsasaliksik tayo, yung banal na espiritu magbibigay ng kaunawaan sa atin. Pero kung hindi tayo nagsasaliksik, hindi tayo magbabasa, paano yun? Mahihirapan ang banal na espiritu. Mahirapan ang Diyos sa magampanan niya ang kanyang gawain na matulungan tayo kung hindi tayo makipag-cooperate sa kanya. Tulad lamang ng sinasabi, magbigay tayo ng halimbawa. Sinabi lang ni Kibuloy na siya ang anointed son of God. Siya ang may-ari ng mundo. Marami nang naniwala sa kanya. Hindi nila sinasaliksik sa banal na kasulatan kung totoo ba yung sinasabi ni Kibuloy na siya ang anointed son of God. Wala, pero naniwala, edi sumunod. Pero kung nagsasaliksik sana nila, pinakinggan nila yung sinabi ni Kibuloy, sinaliksik yung kasulatan kung makita ba na tama. Dinadiscover sana nila na mali yung sinasabi niya, hindi sila nalinlang. Ganon din yan, nakinig lang yung mga tao kay Soriano na sabi niya na yung kautusan ng Diyos ayon sa Malakias 4:4 ay binigay sa Israel. Therefore, ang conclusion, hindi para sa mga Kristiyano daw. Kasi ang mga Kristiyano ngayon, hentil, hindi naman daw Israel. Naniwala din kaagad ang maraming mga tao niyan. Hindi na nila sinasaliksik kung yun ba talaga ang kahulugan, yun ba ang tama na conclusion o hindi. Kaya yun mga kapatid, mag-ingat po tayo. Kailangan gampanan natin ang ating tungkulin. Hindi basta may pangako ang Panginoon, na siya iingatan tayo ng kanyang kapangyarihan, ay kampante na tayo, tapos sasabihin na natin na hindi tayo pwedeng tumalikod basta Kristiyano at hindi pwedeng mawaglit, hindi mawala ang buhay na walang hanggan. Hindi po. Okay. Ikaapat na rason, ito, sabi pa nila, ang mga tumatalikod at nagkakasala laban sa Espiritu ay ang mga hindi totoong converted na mga tao. Kaya sila tumalikod ay dahil in the first place, hindi daw sila naging tunay na Kristiyano right from the beginning. Ibig sabihin, paano itong nabasa natin na tumalikod? Ano ang argumento nila doon? Yang mga tumalikod na yan, totoo yan, pero yan ay hindi mga Kristiyano in the first place. They are false brethren yan, false Christian. Since the very beginning, hindi yan sila converted. Kaya, ang resulta yon, napahiwalay sila. Pero yung mga tunay na mga konbertido daw, yan nananatili, hindi talaga nag-a-apostatize yan. Tama kaya yung conclusion na naman na yun lang mga unconverted ang tumatalikod. Sabi ko kanina, yung salitang tumalikod, hindi mo may apply talaga yan sa right from the very beginning ay hindi naging Kristiyano sa totoong buhay. Nag-aangkin lang pero hindi totoong Kristiyano. Hindi po tama yan. Pero ito ang matibay na ebidensya na talagang pati yung mga tunay na born again, pwede talagang tumalikod. Hebrews chapter 6, verse 4 to 6. Sapagkat ang mga taong dati nang naliwanagan, mga nakalasap ng makalangit na kaloob. Sasabi mo pa ba yan na hindi tunay na Kristiyano yan? Nakalasap na siya ng makalangit na kaloob. At mga naging kabahagi sa banal na espiritu. Tinanggap na nila yung banal na espiritu. Tatanggapin ba ng taong unconverted yung banal na espiritu? Hindi po. Ang ibibigay lang yan yung banal na espiritu sa tunay na converted na tao. Yung tao na binambanggit ni Pablo nakabahagi na ng banal na espiritu. Silang nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at mga kapangyarihan ng panahong darating. Kapag tumalikod ay imposible nang panumbalikin sa pagsisisi sapagkat muli nilang ipinako sa krus at inilagay sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Kaya tumatalikod din sila, yung mga tunay na Kristiyano.
Yan ay kapag hindi sila nag-iingat sa kanilang sila. Pag hindi nila ginagawa yung kanilang tungkulin, talagang pagdating ng mga pagsubok at kahirapan, hindi na sila makatayo. They will lose their faith. At sabi nga ng binasa natin kahapon, 1 Timothy chapter 1 verse 19 and 20, mawawasak ang kanilang pananampalataya. Mawawasak yung kanilang pananampalataya. Kagaya ba ng mga mountain climbers ba doon sa rock na meron silang yung parang ano ba yon, yung hook na ilinalagay doon, itinatali sa taas, pagkatapos yun yun ang kanilang hahawakan na aakyatin. Once na nawasak ngayon yung hook doon, bagsak sila sa baba. Ganon po yan. Kaya ano ang dapat natin gawin? Makipag-cooperate po tayo mga kapatid. Gampanan natin ang ating mga tungkulin para hindi tayo mawala sa landas, para hindi tayo madaya, para hindi tayo magkasala ng kasalanan labang sa Espiritu. Kailangan na yung bahagi natin, gampanan po natin yan. 2 Peter 1 verse 10 and 11, narito ang sikreto. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Papaano daw po gagawin para yung ating pagkatawag at pagkapinili ay magiging sigurado? Sabi, wherefore, rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. Kailangan daw pala na gawin natin yung gawain natin para masigurado yung ating pagkatawag. Para sigurado hindi tayo babagsak. Ye shall never fall. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Ayan po ang ating gagawin mga kapatid. Gampanan natin yung ating tungkulin na may mga nabanggit dyan kanina. Sumunod tayo hindi lang pag may nakikita ng pastor. Pag nandyan yung church leader, saka tayo mabait. Pagka may nag-i-inspect, saka tayo masipag maglinis sa church, at saka sa ibang mga tungkulin natin Kristiyano. Pero pag walang nakakita, gumagawa na tayo ng mga kababalaghan na hindi tama. Hindi tama yon. Tapos ano pa yon? Yung sabi kanina sa ating binasa, gawin yung na ang lahat na walang pagbubulong-bulong. Do all things without murmuring and complaining. Kaya yung mga pala-complain dyan, hinto na tayo sa kako-complain. Kaunti lang na problema, complain ng complain. Kaunting pagkakamali, madali tayong mag-complain. Complain ka agad. Complain sa committee, complain sa pastor, complain sa principal kung sa school, complain sa barangay. Hindi tama yon. Do all things without murmuring and complaining. Yan ang isa doon. Yan yung ilan na mga paalala na dapat natin gampanan ang ating tungkulin. And then, gagampanan din ng Panginoon siyempre ang kanyang tungkulin. So, kapag tayo po ay maayos na nakikipagtulungan, ginagawa natin ang tungkulin, sabi dito, may assurance, that is the condition so that we shall never fall. Yan, mga kapatid. So, sana po ay nagiging malinaw ang ating pinag-aralan ngayon. Tulungan tayo ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na dahil nandun ang possibility na pwede tayong magkasala ng laban sa Espiritu, pwede tayong tumalikod, ay gawin, ganun na ang ating gagawin. Hindi. Tandaan ninyo yung desisyon ng mga 12 disciples. Sabi ng Panginoon, aalis din kayo? Malaya kayong umalis. Pero anong sabi nila? Hindi, nasa iyo ang buhay na walang hanggan, na ikaw ang tunay na anak ng buhay na Diyos. Hindi kami aalis. Where you are, there we will be with you. Ayan, sana ganun din ang ating desisyon mga kapatid. Ano mangyari, may pag-uusig man, may mga kahirapan katulad ngayon. Merong COVID-19, makipag-cooperate tayo. Hindi naman pwede na
hindi tayo makipag-cooperate. Sasabihin natin, nanalangin na naman ako sa Panginoon na He will protect me from this plague, coronavirus plague. Labas ka ng labas. Anong mangyayari? Nakasulubong mo yung yung carrier ng virus. O di nahawaan ka. Saka mo sisihin ang Panginoon. Hindi pwede 'yon na protektahan ka na hindi mo naman ginagawa yung iyong tungkulin. Sasabihin mo, Panginoon, maulan ngayon pero wala akong payong, lalabas ako. Tulungan mo ako na hindi ako mababasa. Kalukuhan yon mga kapatid. Pupunta ka doon sa labas na wala kang payong, tapos idadalangin mo na hindi ka mababasa sa ulan. Tutulungan ka ng Panginoon. Hindi tama yon. That is not faith. Ang tawag doon is presumption. Kaya kung sasabihin natin, malakas ang pananampalataya ko, sige, labas ako ng labas. Puntahan ko pa. Magkipagkamayan pa ako doon sa mga mga pasyente para ipag-pray ko. Magdala ako ng langis para yon. Sabi kasi na pag merong may sakit, tawagan niyo yung elder, tapos yung gagawin doon sa oil? Ihahaplos doon sa noo para gumaling. Hindi ka mag-iingat. Hindi pananampalataya yon. That is called presumption. Ang pananampalataya, yung nag-iingat, hindi yung walang pag-iingat. Ginagawa niya yung kanyang tungkulin. Na kung ano ang dapat niyang iwasan, dapat iwasan niya. Ganon po yun mga kapatid. Kaya sana po maintindihan natin, let us not abuse yung kabutihan ng Panginoon. Dahil nandyan ang pangako ng Panginoon, relax lang tayo, tapos sasabihin natin na total, hindi tayo pwedeng tatalikod kasi nandyan ang protection ng Panginoon. Mali yan. Let us do our part, God will do His part, and that is the formula for success. Good evening po at maraming salamat sa inyong mga pakikinig, mga minamahal na mga kapatid dito sa radyo at sa mga kaibigan natin sa Facebook. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa kitaasan po ng mga langit, salamat po sa inyong mga salita na aming napag-aralan ngayong gabi. Tulungan niyo po kami na maging practical Christian. Sana po kami, huwag naming abusuhin ang inyong pangako. At sana po ay kahit nandun ang possibility na pwede kaming tumalikod, pero ingatan niyo kami at nawa ay makapagpasya ang lahat na makipagtulungan sana sa inyong gampanan naming tungkulin, and then gawin nyo rin po yung inyong tungkulin na tulungan nyo kami para sa ganon ay kahit marami pa dyan ang mga bulaang propeta, marami pa dyan mga pag-uusig na aming haharapin, ay magtatagumpay kami hanggang sa wakas. Ito po ang aking dalangin para sa aking sarili, sa aking mga pamilya, sa aking mga kaibigan sa iglesia, mga kapatid, at sa aking mga kababayan, at sa lahat ng mga listeners ng aming programa ngayong gabi. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, good night po sa inyong lahat. Bukas na ulit tayo magkita-kita o mag-aral ng ulit.